Samantala, posibleng sampahan ng kaso ng Department of Trade and Industry ang mga manufacturer na hindi magpapatupad ng bawas presyo sa tinapay at gatas. Ito ang balita ni Joanne Nano. Nagbabala ang Department of Trade and Industry na posibleng makasuhan ang mga manufacturer na hindi magpapatupad ng bawas presyo sa ilang produkto gaya ng gatas, tinapay at instant noodles. Ito'y dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng mga raw materials ng mga nasabing produkto na umaabot na ngayon sa halos 67%. Sa kalkula ng DTI, dapat na bumaba na ng 15 pesos ang kada lata ng evaporated milk, habang 17 pesos naman sa kada lata ng condensed milk at 25 pesos sa bawat pakete o lata ng powdered milk. Ang instant noodles naman ay dapat na bumaba na rin ng 5 sentimos kada pakete. Ang mga tinapay naman na tulad ng pandesal ay dapat nang mabawasan ng 16 centavos kada piraso at 4 pesos and 75 centavos para sa regular loaf. Bukod pa rito ang pagbagsak ng presyo ng Pinoy Tasty. Ayon sa DTI, malaki ang naitulong ng pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa pagbaba ng presyo ng mga naturang produkto. Dagdag pa ng ahensya, January 1, 2015 pa dapat nagpatupad ng bawas presyo sa gatas, tinapay at noodles ang mga manufacturer. Aminado ang DTI na hindi nila maaaring puwersahin ng mga manufacturer na agad na magbaba ng presyo ng mga bilihin, kaya't dapat muna nila itong talakayin bago ipatupad ang Consumer Act. Wala po tayong authority sa Price Act na mag-mandate o mag-price control kung wala pong calamity o natural disaster, emergency. Ngayong araw pinulong ng DTI ang mga milk and bread manufacturer at ayon kay DTI Undersecretary Vic Dimagiba, posible nang ipatupad ang bawas presyo sa mga naturang produkto dahil sa positive feedback dito ng mga negosyante. So far, positive in the sense na nirecognize po nila na mababa nga ang presyo ng raw material, yung world commodity prices ng milk at saka yung presyo din po ng LPG. Pagkatapos ng 2 araw na pagpupulong, naniniwala ang ahensya na mailalabas na ang bagong listahan ng SRP ng mga naturang produkto at kung kailan ito ipatutupad. Joanne Nano, UNCB News Worldwide.